Ako pong hiningi, pwede bang patingin ng plano? Wala pong maibigay sa akin. Ang kontraktor, wala din pong maibigay sa akin ang mga taga-DPWH mismo. Sabi ko nga po, kung maliit nga na bahay po, kailangan ng plano. Paano pa yung flood control na worth hundreds of millions? So ang sabi ho ng Pangulo, kailangan ayusin na muna natin ito. At ang magiging proposal po ng ating Pangulo moving forward, lalo na po sa susunod na taon, kapag nagsimula na naman tayo ng ating budget process, dapat po manggaling na po talaga sa ibaba ang plano. Mula po sa ating local development councils, papunta sa provincial development council, papunta sa regional development councils. Hindi po yun nangyayari ngayon. Hindi po yun ang nangyayari. Nung ako po'y nasa Mindoro, sabi po ni Governor Dolor, hindi po niya alam na mayroong gagawing flood control project doon. Sabi nga ho niya, ni building permit, hindi nga daw po kumuha yung kontratista ng flood control na yon. So wala pong plano. Hindi po nakaakma sa plano ng probinsya yung flood control na yon. Siya po ay lumabas na lang po para pong kabuti. Yun po ang description ni Governor Dolor doon sa flood control sa Mindoro. So tingin ko po, yun po ang pinanggagalingan ng Pangulo. Reset po tayo. Yun po ang kanyang rekomendasyon. At sa 2027 budget po, gawin na po natin ang tama. Magsimula po ang pagpaplano sa local, papunta sa provincial, sa regional, at itama po natin yung obviously hindi po tamang sistema na nangyari nitong mga ilang taon nang lumipas dito, hindi lamang sa flood control, kundi sa iba pang mga proyekto ng DPWH. Madam Chair, just a short rejoinder. Alam niyo po, yung MMDA po, walang absorptive capacity. Pangalawa, 4 billion lang po ang budget nila. At ang dredging po, binigay nila natin sa DPWH, wala pong programa ang DPWH sa dredging. Alam niyo po, dito sa Metro Manila, hindi namin problema yung mga river basin dahil meron naman po kayong mga foreign assisted project. Ang problema namin dito yung 260 plus na mga waterways, mga natural waterways na punong-puno ng silt at basura. Ang ibig ko pong sabihin, ano ang gagawin ng gobyerno natin ngayon? Papabayaan ba natin na isang taon muli na hindi magagalaw itong mga natural waterways na ito? Kaya po, yan po yung malaking hamon sa DPWH. Yung mga natural waterways. Maybe, I don't think that you can oblige the MMDA na sila yung gumawa nito dahil wala silang absorptive capacity at wala rin silang pondo. Salamat po. Thank you. Please reply. Madam Chair, may I? Madam Chair, tama po si Congressman Erice po. In fact, in-inform lang po ako ng ating team na para po sa dredging at desilting, pwede pong gamitin ang operational expenditure budget ng DPWH. Admin. So, pwede po natin gamitin ito. At nakikita ko po ang importance po talaga nito. In fact, si Mr. Ramon Ang po mismo, siya nagsabi nga, siya nagagastos eh. No, kasi importante po ang pag-dredge, ang paglilinis ng ating mga estero, ng ating mga rivers, gagong-gago na sa ating mga magagaking syudad tulad ng Metro Manila. So, meron po tayong pondo kung, Madam Chair, sana na lang po, wag na pong nating bawasan para magamit po natin yon in coordination with our local government counterparts para po malinis natin itong mga estero natin. Pati daw po yung mga pagdidemolish ng mga illegal structures sa ating mga estero, pwede daw pong gamitin ito para doon. We can just request from your office. Opo, pwede po. Thank you. Pwede po, Madam Chair. Thank you very much, Representative Erice. Before we move to the next interpellator, may tanong lang po yung ating mga kasamahan. Just to confirm po from the department, apart from the flood control, did you also remove from the proposed budget drainages? Kasi marami pong mga natanggal din po na drainage canals na locally funded. Pagka po kaparti siya ng mga road projects, no? Yung mga 001 projects natin, nandun pa rin po
ang drainage component ng mga road projects na yon. But how about those na stand-alone po as a drainage project, even though it's along the main thoroughfares? Kapag OO2 po siya, meaning flood control po siya at drainage lang o flood control, kasama po siya sa mga natanggal dun sa 252.5 billion flood control, locally funded flood control. How about SEC under CPAG and under the local convergence? Because I believe those were all taken out as well. Kasama din po. Tinanggal din po. So lahat po ng drainage na nasa OO2 at nasa CPAG ay tinanggal po. Opo, ito po, no, I will break it down po, Madam Chair, for clarity. Ito po ang mga tinanggal dun sa original NEP submission. These are all under Code 002. Flood Management Program, 235 billion. CPAG, Flood Mitigation Structures, 9.4 billion. And BIP, Flood Mitigation Structures, 8 billion. For a total of 252.5 billion. Just to confirm, Sec, seawalls were also taken out? Kasama din po sa 002 yon, Madam Chair, I've been informed. So natanggal din po yan. Okay. Thank you, Sec Vin. Siguro, tignan lang po natin yung local drainage, especially under CPAG. Kasi yung iba po, in the absence of the overall, pag nasa main river basins, yung iba po kasi doon na talaga sa mga kabahayan, doon talaga pinakabumabaha. But, at least po we have the confirmation of DPWH. Yun po kasi yung nakita namin, hindi lang locally funded flood control, but even the seawalls, even the drainages were all taken out from the proposal of DPWH. Thank you, Sec Vince. Thank you for the confirmation. Yes. Madam Chair, I was just given additional information. Basta po, pati po yung clearing ng drainage, yun po ay pwede din po nating kuhanin ang gastos doon from the operating expense budget ng DPWH. How much are we talking about, Sec Vince? Yung sinabi niyo po kay Kong Egay at yung sinasabi niyo po na pwedeng paghugutan for the desilting of local drainages, magkano po yun? Is it substantial? Madam Chair, if you would give me a few seconds to get the numbers. There is an available 16 billion pesos po under the operating expense budget of DPWH, kung saan po pwedeng kuhanin yung mga na-mention po ni Kong Egay, pati na rin po ang clearing ng drainages. How would that be accessed po? There would need to be a proposal. Where does the request or the proposal need to emanate? Magbibigay po ng allocation ang bibigyan po ng allocation ng bawat district. At syempre po, kung meron pong request ang ating mga district representatives, ay yun po ay pipilitin po nating ma-entertain budget per meeting po. So it will be lodged within the respective district engineering offices? Opo. Yes. Pero at 16 billion, if you split it across all the DOs across the country, especially in the most flood-prone provinces, baka po hindi po sapat yun. But we'll take that into consideration. Thank you very much po, Sec Vince. My apologies to our colleagues. That was a question kasi that was being posed by many of our colleagues, Sec Vince. So at least we're clear na yun po yung mga tinanggal. Lahat po ng OO2, lahat ng CPAG na flood control, seawall at drainages. Pati po BIP din po. Pati sa BIP, tanggal din. Yes. Thank you. Thank you, Vice Chair Singson. Thank you. Thank you. We now move to the majority, and now the Chair recognizes Attorney Mike Tan, Representative Vice Chair Mike Tan. Madam, thank you po, Mr. Chair. Good morning po sa ating lahat. I would just like to comment rin po yung point po ni Secretary na yung importance po nung Maharlika and yung flagship projects. Pero upon reading po yung revised NEP, malaki pa rin po yung nabawas sa daang Maharlika. Ilang taon na rin po na hindi po napagtutuunan ng ganong kalaking pansin ditong daang Maharlika. Ang dami pong naikinabang dito. From north to south po talaga,
yan po ang dinadaanan. And yung sa flagship po rin, napansin po namin, may mga nabawas rin po yung pondo sa flagship projects. Ang gusto lang po namin hingin is, ano po yung guidelines po doon sa pagbawas doon sa daang Maharlika na funds, pati po doon sa flagship. Kasi may mga ilan po dito, ilang taon na pong ginagawa, hindi pa rin po matapos-tapos. So, at least makuha po namin explanation sa inyo po, Mr. Secretary. Unang-una po, maraming salamat po, Madam Chair, maraming salamat po, Congressman, sa inyong tanong. Unang-una po, again, importante din po kasi yung, yung absorptive capacity sa pag-determine ng paghingi ng pondo. So, yan po ang aming kinonsider. At the same time, marami din pa po kasing unutilized o unreleased funds for 2024 and 2025 para po sa daang Maharlika. So, ima-maximize po at i-utilize po natin lahat yon. Kasama na rin po nung budget na for 2026 na paparating kung ito po ay ma-aproba ng Kongreso. So, yun lang po. But ang aming pong commitment sa inyo at sa ating mga kababayan is we will maximize each and every centavo that is available to speed up the rehabilitation of daang Maharlika. Dahil importante po talaga ito. So, same rin po din yung reasoning sa flagship project. Same din po. Opo. So, alin po yung, saan po nagkukulang yung absorptive capacity sa ano po ba? Within the department o sa... I think these are issues that have to be addressed within the department itself. Na kailangan po talagang gawin nating mas mabilis ang ating implementation at execution ng mga proyekto. Kasi po, kagaya din halimbawa sa mga pinoint out din po sa atin, pati po sa implementation ng mga, hindi lang ng mga flagship projects, kundi pati na rin ng mga foreign assisted projects, medyo kailangan po natin konti pang paspasan at gawing mas mabilis ang execution natin. So doon po talaga nang gagawin. But that is all internal to DPWH at yun din po ang isang mga binili ng ating Pangulo na kailangan aparte sa paglilinis natin sa loob ng departamento, kailangan din nating pabilisin at pataasin ang absorptive capacity ng departamento. So, sa ngayon po, from what I get po, Mr. Secretary, yung priority muna is to implement well yung budget na nandun sa ngayon. Tapos, if ever po, tsaka lang ma-reach yung absorptive capacity na gusto natin, tsaka lang po yung mga funding request po dun sa daang Maharlika or flagship projects, tsaka lang po ibubuhos if ever. Yun po ang prinsipyong ini-introduce po natin ngayon na kailangan mas maging conscious po tayo sa very limited fiscal space, hindi lamang ng DPWH, kundi ng buong gobyerno, lalo na po ngayon na tumataas po ang ating utang at ang ating yung tinatawag nilang debt to GDP ratio natin, pataas na ng pataas, hindi po katulad nung mga nakarang taon na marami tayong espasyo. Kailangan po niyan, fiscal prudence po ang gusto ng ating Pangulo. At kasama po ng fiscal prudence, hindi lamang yung mga hinihingi nating pondo sa ating Kongreso, kundi yung paggamit ng tama at yung mabilis na implementation ng mga proyekto para po magamit ng tama at magbenepisyo po agad-agad ang mga kababayan natin sa mga pondong ina-allocate po ng ating Kongreso sa mga iba't ibang ahensya. So yun po ang bagong, I guess, hindi naman po ito bago, pero ito yung prinsipyong talagang kailangan nating idiin sa ahensya. Okay. Thank you, Mr. Secretary. Kung pwede rin po, makapag-request rin po kami na at least copy ng absorptive capacity or utilization rate po ng bawat region, ng bawat dito po sa ating bansa. No? Ibibigay po natin yun, Madam Chair. Maraming sana salamat po masolusyonan na po yung problema po ng daang Maharlika. Okay. Alam naman po tayo ng iba't ibang manggagawa po ng DPWH. Malaki po yung epekto rin po sa mga nagdadala rin po ng mga produkto from Bicol papunta po dito sa Manila and vice versa. Ang laki po ng
impact po ng Daang Maharlika sa amin. So at least po, sana po makuha po